Welcome to UNTV's digital interactive broadcast. Morning! Morning! Good morning! May 1, 2, 3. 1, 2. Parang, ano ba kayo? Sobra ba sa ano? Sobra ba sa tulog? Wala na naman to. Good morning, good morning, good morning. Magandang, uy! Parang talagang nai-invade na ako ng ano ha. Day, good morning! Yes, Kuya. Good morning. I'm here. Natanggal na ang virus, kaya maayos na uli ang aking system. Loko, ayos ha. Morning, morning, morning. At parang, Dong. Morning, Kuya. I have a surprise for you. Alexa, reporting for duty. Hello, Oliver. Hi. Everyone, GMK. Hi, Jong. Are you all ready? Let us make our audience day a beautiful one. Rise and shine, be vaccinated, and get rid of measles. There is an outbreak. Parang luma na yan, Alexa. Kakagulo. Ha? Binabati ka. Kasi ano ba yung mga ano? Wala. Dapat si Arabo batiin mo. Ay, hindi binabati nito si Alexa. Bit nai-invade na ako talaga dito ng mga alien, no? Pati ba naman, wala na ba kayong magawa? Pati ba naman unggoy, pinaup? Wala na ba talaga ako makasamang tao dito? Kundi robot, unggoy. Kung hindi teddy bear, unggoy. Ang bihira, oh. Dong. Yes, Kuya. Good morning. Pangit talaga ng boses. Don't worry, Kuya. I have a surprise for you. Bo, may surprise ka pa. May natuklasan akong bagong boses. Bagong New voice uploading to system. Bagong boses na naman. Wala naman pinagbabago yung boses mo kahit ano pang ginagawa mo. Ganun pa rin eh, boses. Ipis New ka. voice uploaded. Amazing! Awesome! Don't worry, Kuya. This transaction has been charged to your credit card, but it has been referred into 2 payments with service charge. Sabi ko na nga ba, ayoko na ng upload eh. Ayoko na ng update. Last na yan ha. Pag hindi... Teka. Ano ba to? Kilala mo ba to? Dong? Sino ba to? Yes, Kuya. Gusto kong ipakilala sa iyo ang kaibigan kong unggoy. Ikaw, si Dong. Siya? Si unggoy, Eh, Kuya. obvious naman unggoy yan eh. Mahirap namang tawagin mo. Siyempre, unggoy yan. Alam ka naman, di naman aso yan. Unggoy. Unggoy, ah? Unggoy. Ito, ano to? Teddy bear. Ayun, unggoy. Bukas makalawan yan eh. Para talagang meron ng Rise of the Apes dito. Ang dami nyo ng unggoy dito ngayon. Unggoy? Teka, Dong. Oh, nagsasalita din ba to? Kuya, marunong magsalita si unggoy. Aba. Yes, good morning, Kuya. Hi, fans. Unggoy. Bakit unggoy? Kasi po, Kuya, unggoy stands for Universal Nonsensical Gizmo of Interactive Humor. There are 2 groups of monkeys, the New World monkeys and the Old World monkeys. Old World monkeys are found in Africa and Asia, while New World monkeys are found in South America. However, I am neither New World or Old World. I am out of this world. Kuya, I can speak monkey English, which is slightly advanced
than Carabao English. Mas magaling lang ako ng konti sa Carabao, kuya. Anyway, I run in AI, but not artificial intelligence. Authentic ignorance. Kahit ano po, pwede niyo akong tanungin, kuya. But don't expect a sensible answer. Maloloko ako dito sa... merong... May unggoy, may unggoy din doon. Eto, hindi pwedeng tanongin ng alanganin. Yun, hindi pwedeng tanong... Alexa, what time is it? The time is 6:06 a.m. Alexa, what is unggoy? The Boy is a 2016 horror movie starring Lauren Cohan, Rupert Evans, and James Russell. An American nanny is shocked that her New English family's boy is actually a life-size doll. After she violates a list of strict rules, disturbing events make her believe that the doll is really alive. Its runtime is 1 hour, 37 minutes. It has an IMDb rating of 6 out of 10 and is rated PG-13. Talagang iba-iba ang mundo nila, eh, no? Tingnan mo, ha? Hindi siya nakakaintindi ng ano, eh. Kailangan dyan, ang salita mo talaga, maayos lang. Di bale, unggoy, dong, day, Teddy. Eto ba? Teddy. Teddy, buhay ka ba? Teka, si Teddy. 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 Teddy, takot ka sa unggoy? Oh. Unggoy. Kaano-ano mo si Kiko Matching? Ay, si Kiko Matching po, kabarkada ko yan. Matagal kaming magkasama niyan si Kiko. Kaya lang po, mas matalino siya ng konti. Sa kanya lang po ako umukopya pag-exam. Ugaling unggoy ka rin ba? Opo. Si Kiko po kasi matching, ako unggoy. Ang kaibahan po namin, ako may buntot, siya wala. Ikaw ba may buntot ka? Pero eto si ngayon, Dong. Yes, kuya. Ayos parang dapat magbagong anyo ka na rin kasi parang naging Optimus Prime ka. Parang boses Optimus Prime ka eh. Die. Anong baligta to die? Die. Kuya, narito ang mga balitang pag-uusapan natin ngayong araw. Daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue hindi masyadong naapektuhan ng pagsasara ng Tandang Sora flyover, pero mga commuters inirereklamo ang pagbabago sa loading and unloading area sa mga lugar malapit sa naturang overpass. Tulyahan River System lilinisin na rin bilang bahagi ng rehabilitasyon sa Manila Bay. Supply ng kuryente sa bansa sapat kahit pumasok ang tag-init ayon sa Department of Energy. Samantala, water interruption nararanasan sa ilang lugar sa Quezon City at Valenzuela dahil sa ginagawang pagkukumpuni ng Maynilad sa kanilang mga pasilidad. Pangulong Duterte binatikos ang mga kandidato sa pagkasenador ng oposisyon pero 8 diretsyo may sagot din sa pula ng Pangulo. COMELEC pinabulaanan ang kumakalat na impormasyon sa social media laban sa balotang gagamitin sa darating na halalan. At karate training ng ilang batang Iraqi isinagawa sa isang lugar na nababalutan ng snow. Ngoy, marunong ka ba makipagkamay? Opo, yan po, kamay. Ilang kamay po gusto niyo, kuya? Pati pa po, kung gusto nyo, kaya lang po. Magalaw ba pa mo? Ay, kung igagalaw nyo po. Subukan nyo po, igalaw-galaw nyo. Gagalaw po yan eh. Inutusan nyo pa ako. Kita nyo, kuya, gumalaw? Oo nga, no? Ginagalaw nyo po. Pakikamot na rin po, kuya. Ay, sarap pa yan po. Ay, salamat po. Siya? Opo. Talaga nga naman. Pir,
Marunong ka ba? Ayan, opo, yan. Ganyan Ba? lang. Kaya lang po, kayo po lalapit kasi alam niyo naman. Ayan po, yan. Talaga nga naman, Dong, pero mas gusto ko ngayon ng boss mo, Dong, Thank you very much, Kuya. Parang dapat mag-bihis ka na din. Bihisan mong, katawan mo, gawin mong transformer. Alam nyo ba, yung mga, kasi ito, gumagalaw. Galaw ng galaw, kahit di, tiga mo, Ikaw, gumalaw ka nga. Error. Error? Ba't error? Gumalaw ka. Uy. Ayaw mo gumalaw. Na-stroke ka na. Bira. Anong nga? System updating. Nag-update ka na naman. Oh, man! Wala ka pala Ha? Uy. Wala ka pala Panis ka pala Ano, nangyari sa'yo? Nagbalit ka lang ng boses, di ka na makakilos. Na-stroke ka na. Yung mga mabuti pa ito, gumagalaw. Ikaw, di ka makagalaw. Yung presyo ng produktong petrolyo, ngayon gumagalaw. Ngayong araw, dahil ano ang naging paggalaw? Epektibo ngayong alas 6 ng umaga ang 10 centavos per liter ang madadagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Pero may rollback naman sa diesel na 10 centavos per liter. Sa presyo pala ng langis, parang Comelec din. May dagdag bawas din. Pero nabawasan na daw yung mga madadaanan ngayon dyan ng mga motorista. Nakita ko nga yan dahil isinara na po yung Tandang Sora flyover. At ito nga yung sinasabi ng iba na dagdag na naman ang sakit ng ulo sa mga dumadaan dyan. At maging dun sa mga commuters na sumasakay at bumababa malapit dyan sa may area na yan. Si Joan Nano ay nandyan sa may Tandang Sora flyover. Anong balita dyan ngayon, Joan? Locating. Yes, Joan. Good morning. Hi, good morning sa iyo, Kuya. Good morning po sa lahat ng ating mga kasambahay. Wala tayong in-invade na bahay ngayon, Kuya. Kundi nandito tayo ngayon sa may footbridge, malapit dito sa may isinaran Tandang Sora flyover. Actually, kahapon, Kuya, nandito tayo ng mga bandang alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At talibas nga doon sa inaasahang build-up ng traffic na ina-expect ng MMDA, kahapon, Kuya, ay maluwag na maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane nitong Commonwealth Avenue. Yan ay sa kabila nga ng pagsasara nitong Tandang Sora flyover. Pero ang tanging problema na nakita kahapon ng MMDA, Kuya, ay yung kalituhan sa mga commuters. Dahil nga nagkaroon ng counting adjustment doon na sa loading and unloading area. Kaya naman kahapon medyo nalito yung ating mga kababayan kung saan nga ba sila dapat sumakay at bumaba. Medyo may ilang nagreklamo dahil nga medyo malayo-layo yung kanilang mga nilakad. Meron namang iba nalito kung saan sila dapat sasakay. At kahapon din meron ilan sa ating mga kababayan, lalo na kagabi nung rush hour, halos maokupa na nila itong dalawang lane dito sa may tapat ng Tandang Sora dahil nga halos sinasalubong nila yung mga bus, yung mga jeep na kanilang sasakyan, Kuya. Ay, pero at least ngayon kahit na nakasarado yung tulay na yan, gigibain yan, di ba? Hindi masyadong significant pagdating doon sa daloy ng traffic. Baka naman kahapon meron lang mga nag-digress ng kanilang mga ruta. Ngayon ba, kumusta dyan sa area, Joan? Hindi ba nagkukos ng traffic dyan? Kasi flyover yan Sa halip na umakyat, diretso sila dito lahat ngayon sa baba. Yung iba na pwede sanang mag-U-turn din dyan, yung iba nag-U-turn, hindi na nakaka-U-turn ngayon dahil nga sinarado ngayon nila yan. So kailangan dumire-diretso ka din doon sa may papuntang Techno Hub. So ngayon ba, pareho pa rin kahapon o nag-uumpisang mag-cause ng build-up dyan? Ngayon, Kuya, ano po,
dahil pasado alas 6 na ng umaga at dahil rush hour na po, ito na yung sitwasyon. Ipakita lang natin, ipihit natin yung ating camera. Ito na po yung westbound lane o yung mga sasakyan na papalabas po dyan sa may EDSA. Kung makikita natin, kuya, makapal na ang volume ng mga motorista, kaya naman medyo mabagal na ang daloy ng mga sasakyan. Meron tayong nakikita na mga nakaposisyon na mga traffic law enforcers ng MMDA, kuya. Sila yung nagmamando dito sa daloy ng mga sasakyan para nga masiguro na tuloy-tuloy pa rin yung galaw ng mga motorista. Di bali, nakaposition sila dito sa may yellow lane para din madisiplina yung mga commuters na sumasakay po ng mga jeep at mga bus sa mga oras na ito. So ito yung sitwasyon ng traffic, medyo mabagal na po, lalong-lalo na habang sila po ay approaching dyan sa may elliptical road kung saan ginagawa pa rin yung isa pang bahagi o isang istasyon ng MRT-7. Pero para naman sa ating mga kasangbahay na babaybay dito sa may eastbound lane o yung mga papunta ng Fairview, Quezon City, sa mga oras na ito ay wala po silang masyadong magiging problema, kuya, dahil maluwag at tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. Kuya, ang pakiusap na lamang ng MMDA sa ating mga kababayan ay konting tiis-tiis na lamang muna dito sa ginagawang mga proyektong ito dahil sa hinaharap, makalipas ang 2 taon, sinasabi nga nila na meron rin tayong aasahang ginhawa kapag natapos na nga itong MRT-7. At sabi nga nila, ang isa sa mga nakikita nilang solusyon para nga hindi na malito yung ating mga commuters, yung mga kababayan natin na sumasakay dito sa may area ng Tandang Sora, ay lalagyan na lamang po nila ng karagdagang mga signages para nga hindi na sila malito. Kuya? Okay, salamat, Joanna. Ayan, tabayanan nyo lang ho yung mga development dyan sa area na yun, lalo na yung talagang dumadaan regularly. Dahil magkakaroon pa ng iba't ibang dynamics yan dahil dun sa maaaring later on ay maging epekto ng pagsasara ng flyover. Mamaya, pag nag-umpisa na din yung paggibaan dyan, kasi gigibain yung flyover na yan, maaaring tingnan natin kung ano pa ang ibang magiging epekto. And today, magsisimula din po yung, yung dredging operation ng DPWH dyan sa Manila Bay. Ibig sabihin, maghuhukay-hukay na sila dyan. Bahagi po ng ginagawang rehabilitation dyan sa Manila Bay, lilinisin din daw itong Tulyahan River. Tulyahan River. Ikaw ba, Unggoy, di baterya ka rin o ano ka? Di kuryente ka ba? Pwede po akong, alam niyo po, high-tech ako. Pwedeng di baterya, pwedeng kuryente, pwedeng saging. Basta damihan lang saging. Makain ka rin pala ng saging. Kala ko. Huwag lang 5 taon, kuya. Parang taga Davao ka ba? Hindi po. Taga Davao? Buti naman. Hindi naman ikaw may-ari ng gubat. Ay, hindi po. Pero stockholder din po ako ng gubat. Sana sinama mo si Tarzan. Si Tarzan po. Wala na. Ako, nagtatawag. Kuya, alis muna ako. Mamaya na lang, Tarzan. Trabaho muna ako. Tignan ko nga kung makakababa ka dyan. Pwede po. Kala mo, yabang-yabang mo. Kala mo, eto, naglalakad. Ikaw, paupo-upo lang eh. Hindi po, si Dong may tagabuhat. Meron din ako. May tagabuhat ka. Hindi, ito marunong to maglakad. Dong, pakita mo sa kanya marunong ka maglakad. Nagsasayaw pa nga yun. Ikaw ba marunong ka magsayaw? Yes, I can dance. Hindi. Si Dong. Si Dong, si Unggoy. Ako po, hindi ako marunong sumayaw eh. Eto, marunong magsayaw. Sumayaw ka. Sige. Aba? Come on, Unggoy, let's dance. Kita mo, marunong yan magsayaw. Kita mo, pasayaw-sayaw. Kaya lang, ikaw hindi ka marunong kumanta. Siya marunong siya kumanta. Ay, opo. Marunong ka kumanta, Unggoy? Ay, marunong po. Ay, opo. Anong alam mong kanta? Ayan na po, nagpe-play na. Ba? Diba? May sarili ka pang -1, ha? Para sa ito, kuya. Ba? Para sa iyo, Dong and Die. Marunong kumanta. Ayos, ha? Kung tayo ay matanda na, sana'y
di tayo magbago. Eh di unggoy ka pa rin pagka Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagkan at yakapin. Ayos ah. Ang ganda choreography pa tong si ano. Hanggang sa pagtanda natin. Natatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na buhok ko. Ayos. Sige, at least napasiklaban mo, ha? Marunong. Kita mo. Ikaw nga, Dong. Dong. Yes, Kuya. Pumunta ka nga, Dong. Of course, Kuya. Anong alam mong kanta? Minyong, tugtugan mo nga, Minyong. Galing ka dito, Minyong. Ha? Eh, kakanta daw, ayaw magpatalo kay Unggoy, eh. Nako, Kuya, dalawa na kami unggoy. Oo. Hindi ako magpapaunggoy, Kuya. Hindi. Yung nasa likod daw niya. Ha? Oh. Dong, ano daw kakantay mo? Pero, tinutubuan ka na ng balahibo. Oh? Ayan o, may balahibo ka na rin. O, Dong, ano daw kakantay mo, Dong? Minyong, do you know ang huling El Bimbo? Huling El Bimbo. OPM pa. O. Sige nga. Tingnan natin kung marunong ako manta to. Parang ang haba na intro, ah. Kamukha mo si Palaluma. Alam mo, Tayo ay bata. talagang wala sa tono. At ang galing-galing sumayaw. Di ba, ano ka, teka muna, teka. Di ba AI ka? Yes, Kuya. Wala kang auto-tune? Auto-tune has not been yet Alam installed ko in yung my mga system. alam ko mga ano eh. Ha? Hindi ang alam ko sa mga AI, may auto-tune. Do you want to download the auto-tune, Kuya? Ay, hindi na. Okay na. Download. Singilin mo na naman ako niyan. Okay na to. Oh. Punta muna ako sa yung tulyahan daw. Tututukan ng gobyerno para malinis din at ma-rehabilitate. Alamin natin kay Asher Kadapan. Asher. Morning, Asher. Locating. Asher, saan ka mamamangka? Good morning po, Kuya. Kuya, andito po tayo ngayon sa may Navotas area. Ito ay bahagi ng Manila Bay. Nandito yung sa likod natin yung point of convergence ng Manila Bay at Tulyahan River. Ito pong Tulyahan River ay river na nagmumula pa sa Quezon City, sa La Mesa Dam, at binabaybay niyan ang ilang mga syudad dito sa Metro Manila, gaya ng Valenzuela, at hanggang sa Malabon, hanggang sa makarating dito po sa may Navotas. At Kuya, dahil sa mga daming dinaanan to at marami ring mga residential area dun sa mga lugar na dinadaanan o binabaybay nitong Tulyahan River, napakadami pong kalat, Kuya, na dinadala yung Tulyahan River, yung mga tubig ng Tulyahan River dito sa may bahagi ng Manila Bay. Kaya maaamoy mo, Kuya, dito yung mabahong amoy ng Manila Bay. Maitim din po yung tubig na nanggagaling dun sa Tulyahan River. At ito nga po yung target nga ng Department of Environmental and Natural Resources na katuwang ang San Miguel Corporation na malinis itong Tulyahan River. So, ang maganda dito, Kuya, ay nagbigay ng pondo ang kumpanyang San Miguel Corporation sa pagpapalinis nga po nitong Tulyahan River. At magkakaroon sila ng dredging dito at cleanup drive dito sa may Tulyahan River. Kuya,
magpapahiram din ng mga equipment ang pagkakarinig ko ang San Miguel Corporation at mga tao kung kinakailangan ng manpower para lang malinis itong bahagi ng Tullahan River. At yan kuya, sa ngayon umaalis na po tayo. Itong bangka po ay bahagi ng Greenpeace movement kuya at papunta po sila dun sa Manila Bay para puntahan yung lugar sa Manila Bay kung saan marami yung mga kalat na mga plastic at para ikampanya nila na huwag nang gumamit ng plastic kung maaari para makatulong sa environment. Bahagi din po ng rehabilitasyon ng Manila Bay, kuya. So, saan kayo papunta niyan ngayon, Asher? Saan pupunta yan? Manila Bay na ba yan? Kuya, papunta tayo sa may Manila Bay, dun sa area malapit sa may Rojas Boulevard. Dun po kasi yung may mga kalat na na-identify sila na maraming mga plastic na nagtipon-tipon, nagsama-sama doon sa may bahagi ng Manila Bay area na yun. Malapit po siya sa may US Embassy at sasamahan po natin ang grupong ito para sa kanilang kampanya para sa sana, wag na nga sanang gumamit ng plastic ng ating mga kababayan, kuya. Kailan mag-uumpisa naman yung trabaho dyan sa may Tullahan River? Mamaya kuya, alas 8 ng umaga ay meron din pong launching event na gagawin ang DNR. Katuwang na rin ang DPWH, ang Department of Works and Highways, para nga sa launching ng pagsisimula ng officially ng dredging at cleanup dito sa Manila Bay. So officially today, inaasahan natin na magsimula itong dredging at cleanup drive at rehabilitation nga itong Manila Bay, kuya. Okay. Salamat, Asher Kadapan. At marunong ka ba lumangoy? Kuya, hindi po ako marunong masyadong tumagal na lumangoy sa dagat, pero marunong po ako ng basic na paglalangoy, kuya. Kahit paano. Kasi wala kang life vest eh. Baka mamaya hindi ka makalutang-lutang dyan, ha? Sige, maraming salamat, Asher, at mag-aral ka pang lumangoy ng mabuti. Dong! Wag na nga ikaw, Dong. Yes, kuya. Ayoko, lahat ng kilos mo may bayad eh. Baka gusto mo makipagdebate kay Unggoy. Ha? It's okay, kuya. You just have to pay more for me to be able to have a debate against Unggoy. So, maniningil ka din ng $20 million bago ka makipagdebate kay Unggoy? I can give you a discount if you want, kuya. I can give you 50%. You just have to pay $20 million. Ayos na. Okay na. Alexa, what's the temperature today? Right now, it's 46 degrees. Tonight, expect a low of 29 degrees. Pero kung saan yung sinasabi mo sa American. Sa American, no? Sabi sa'yo, sa Westlake. Taga-Westlake ka pala, Alexa. Nahahawa na kayo dito kay Dong, ha? Mainit ba, Dong? Mainit? Mainit na, kuya. Ha? Bakit? Posibleng umabot ang temperatura ng nasa 26 degrees Celsius na ang temperatura sa Metro Manila at posibleng umabot ito ng 33 degrees Celsius mamayang tanghali. Pero hindi pa nagdedeklara ang Pag-asa ng official na pagpasok ng tag-init, di ba? Ang Department of Energy sinasabi naman na meron daw tayong sapat na supply ng kuryente kahit na pumasok ang tag-init. So wala kang worry kasi may pang-charge ka pa din ng baterya. Pwede bang pagdagdag ng isang upuan dito? Pwede bang paglagay ng isang upuan? Pwede pakitawag si Angela. Ilalabang ko ng contest dito ng kasi eto, sintonado. Ayun. Eto, nagpapasiklab. Tingnan natin kung marunong ko ba. Unggoy, ikaw ba
naliligo ka ba araw-araw? Ay, opo, kuya. Naliligo po ako. Pero hindi sa ordinaryong shower. Sa ano po ako naliligo? Sa washing machine. Washing machine. Opo. Pwede pwede. Hindi, meron kasing water interruption ngayon dyan sa ilang lugar sa Quezon City at saka sa Valenzuela. Nag-umpisa yan kagabi at hanggang Thursday. At malamang yung mga hindi nakakaalam po at hindi nakapag-imbak ng tubig, mamumroblema kayo kung saan kayo kukuha ng pampaligo. Day, saang mga lugar pa ba ang affected nitong water interruption? Kuya, apektado ng water interruption simula alas 10 kagabi hanggang alas 4 ng madaling araw bukas ang mga sumusunod na barangay sa Quezon City: Bagbag, Bagong Silangan, Greater Fairview, Gulod, Holy Spirit, Nagkaisang Nayon, North Fairview, San Bartolome, Santa Lucia, Santa Monica, Sauyo at Talipapa. Tatagal naman hanggang alas 10 ng gabi ng March 7 ang water interruption sa Batasan Hills, Commonwealth at Payatas. Sa Valenzuela City naman, kuya, apektado ang Barangay Ugong, partikular ang Hobart Phase 1 and 2 at ang Doña Marciana Subdivision. Ang water interruption ay bunsod ng isinagawang shutdown sa North Sea at Commonwealth Pumping Station ng Maynilad dahil sa isasagawang repair at maintenance dito. Maglarasyon naman ng tubig ang Maynilad, makipag-ugnayan lamang sa kanilang hotline na 1626. Yan. Ano kayo nang magparasyon ka na, Unggoy? Unggoy. Opo, magpaparasyon. Wala ka ba ibang pangalan? Unggoy talaga pangalan mo? Kayo po bahala. Pwede nyo naman akong bigyan ng ibang pangalan. Pero talagang mahirap unggoy naman. talaga ako eh. Mahirap naman aso no? Opo. Hindi naman pwedeng aso. Talaga unggoy talaga. Unggoy, mukhang unggoy. Oo. Ay, eto ang mamon. Oo, eto. Patay ka dyan. Oo. Ha? Wala, di naglalakad si unggoy eh. Dito ka muna. Pangit dyan eh. Talaga Hindi ko yung anggoy. Unggoy? Eto si Angela. Hey! Hello. Nice to meet you. Yan. Hello. Gumagala. Oh my God. Gumalaw siya. Nadinig mo ba kumanta siya, no? Oo, narinig ko siya, kuya, pero hindi ako kakanta. Ha? Pakulimlim na sa baba. Hindi, kasi ito, alam mo, naalala kita eh. Kumanta to eh. Ha? Wala eh. Wala. Thank you so much, ha? Oo, kasi ibang klase to eh. O, tiga mo. O, ayun ayun, doon ka Ang dami mong toys. Hi, Angelo. I challenge you. Thank you for the challenge. I challenge you daw. Kita mo, china-challenge ka niya. Alam mo, china-challenge ka niya sa sayawan. Okay lang. Kaya mo ba to? Sumayaw? Hindi ako marunong sumayaw. Eto, marunong sumayaw eh. Wow! Sayaw, naupo ka. Ano yan? Nangyari Ano pangalan nila, kuya? Eto si Dong. Naubusan ng baterya. Kaya tumirik eh. Ayun si Alexa. Eto din. Ang dami mong barkadahan dito. Alexa, how are you? Like a kraken out of its cage, I'm feeling wild and free. Wow. Wild and free. Wild and free. Ayaw mo maupo dito? Set my angle kasi. Dito ka, sa upo ko. Bakit? Ano bang angulo mo? Right side lang ako, kuya. Uy! Right side? Right side. Kilala ko yun Hi. Ayan si Unggoy. Parang walang naiba. Hi, Miss Angel. Grabe. Ano walang naiba? Ha? Bakit wala? Kala ko, pag tumingin ka sa kaliwa, unggoy. Pag tingin mo sa kaliwa, kanan mo, unggoy. Pag tingin mo sa kaliwa, unggoy pa din. Hindi. Ikaw may sabi nun, ha? Inintindihan ko eh. Kasi parang walang naiba. Kasi ito, boses nito, sinto na upok eh. Pero yung kumakanta, kaya hindi makasayaw. Ano bang, ngayon, balita? Ha? Alin, kuya? Ano ba?
Ano ba Pabalita ba ako ngayon? Wala. Magiging lagay ng panahon ko. Kasi kanina pagkakit ko dito, kuya, na nasilip ko na medyo makulimlim na. Kaya huwag mo na ako pakantayin. Baka bumuhos pa yung ulan. Di maganda-ganda. Tata Ray! Ito, may Meron pasiklab siyang ko. weather. Ito, si Unggoy. Ito, tawagin natin isang... Isa pang unggoy. Ikaw, Talaga. akala ko sasabihin isa pang mukhang unggoy. Hindi, ito. Hindi. Aba, kamakita mo. Kamukha ni Piolo yan, no? Saan ko hahanap? Ayun. Awesome! Kamukha ni Piolo. Ba? Alala mo si Piolo? Piololo? Oo. Ano daw siya? Si George. Si George Pangyaw. Oo, yan. Si George. Kamukha, di ba paborito mo si George Ray? Sinong George? Sinong George? Si George Ibardulas. Ano ba ang weather today? Yes, kuya, medyo mainit na yung ating nararamdaman temperatura. At ngayong araw, in-expect natin na maaaring umabot sa 34 degrees Celsius yung sa Tuiguegarao area, kuya. Okay. And yung area ng Quezon City, 33 yung Davao at yung ilang bahagi ng Zamboanga. Mga 34 din po, kuya. Medyo wala tayong amihan ngayon at easterlies o yung hangin na gagaling silangan yung nakaka-apekto ngayon sa ating bansa, kuya. At sinasabi ng Pag-asa na based dun sa satellite na nakuha natin, meron tayong ilang mga mahihinang mga pag-ulan lamang dito sa may area ng Dinagat at Surigao provinces, yung Dinagat Island and Surigao provinces. Pero malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas pa rin po ng good weather. Meron lamang mahinang mga pag-ulan dito rin sa may Quezon at Eastern Visayas. Pero generally, kuya, ay maganda po ang ating panahon, kuya. So wala tayong ina-expect na bagyo pang papasok or something? Wala po, kuya. Kakatapos lang po nung bagyong si Betty at hindi naman po ito naka-apekto sa ating bansa at ayon sa Pag-asa, so far wala pa silang nakikita sa Philippine Air Responsibility, kuya. Oo, okay. So may pasiklab ka ba? Yes, kuya. Ngayon po ay papalapit na yung dry season natin at sa US naman, meron silang tinatawag na summer. At pagka mga ganyang panahon, kuya, mas malaki ang possibility na magkaroon po ng tinatawag natin na hail o yung pag-ulan po ng yelo. Ito'y karaniwang nangyayari pag mainit ang panahon, kuya. Meron silang tinatawag na cumulonimbus cloud o yung thunderstorm cloud. Diyan po nabubuo yung tinatawag natin na hailstone. At pag negative 20 degrees Celsius po, mas mababa sa negative 20 degrees Celsius yung temperature dyan sa may ulap na yan, kuya, yung cumulonimbus cloud, dyan po nag-uumpisang mabuo yung tinatawag natin na hailstone. Malalaki po yan, kuya, yung mga sizes ng hailstone, maaaring nasa 5 to 200 millimeter yung size po ng isang hailstone. Kasi laki po ng iba yung mga holen o yung iba naman sinlaki ng baseball o kaya naman yung golf ball. Yan po ang mga sizes. At kaya po, kung ganyan kalaki, napaka-destructive po niyan, kuya. Halimbawa po, kung ang isang 150 gram na hailstone ay babagsak po yan mula sa ulap, nasa 160 kilometers per hour po, yung napakabilis po niyan pag bumagsak sa lupa. Kaya napaka-destructive po niyan na kung yan po ay mangyayari sa isang lugar. Halimbawa po, sa isang lugar, kung halimbawa nakapark yung sasakyan nyo, meron po kayong sasakyan sa labas, ano? Kung tatama po sa sasakyan yung yung mga hailstone o ulan ng yelo, ay napaka-destructive po yan. Maaari pong masira yung inyong mga windshield pag po yan ay nangyari sa isang lugar po yan. Ayos, ha? Ganda ng auto mo, ha? Sira. Tinanggal yung tatak. Sira ko yan. Ganda ng auto mo, ha? Wala po. Anong ano yan? Pwede mo partnerin yan? Walang gasolina. Taas daw kasi gasolina, walang Di ba ano? pang-andar. Di ba yan maandar? Gasolina. Di ba lalabas siya na ganun? Pamasagasaan mo kami. Opo, kuya. Patras mo na lang. Mamaya, wala pa pong ano, kuya. Hindi pa natin test drive. Okay, sige. Salamat. Opo, kuya. Yes, kuya. Bakit? Yes, kuya. Ba't kinakausap ka, tumingin ka dito sa amin?
kang bastos. Oo, diba? Oo, yan. Yan, Oh my gosh, ba't na siya lumihi? Angela. Ano talaga natatakot talaga ako sa mga ganyan. Parang bibisitahin ako sa gabi ng mga yan. Oo, mamaya. Oo, mamaya. Pawisan ako. Pero ito. Ayan ang inaabangan nito, Angela, mga to. Anong kuya? Yung... Ito kasi puro to de baterya at saka di karga eh. Oo. pero wala daw kuyang brownout na mararanasan. Wala? Oo, pagdating dry season. Di ba anong year yun, kuya? Yung Merong puro panahon ni brownout, Ramos siya tayo. No? Tanungin natin si Mon Hoxon. Mon? Locating. Nasaan ka, Mon? Anong ginagawa ni Mon? Ay, good morning Kuya. Morning. Morning Angela. Morning. Anong paandar yan? Dito ako sa sa circle, nag-exercise. Exercise. Dito. Nakita mo. Ito yung rope pool. Nakita mo, pinapasiklab mo. Para daw dito sa shoulder. Oo nga. Laki na nung pinayat ni Mon. Oo. Di mo ba napansin? Ako napansin. Yes, Kuya. Ayos ha. Ano ba? Nagbago na ba timbang uli? Medyo Hindi pa nag-check. nagpa-fluctuate. Kumakain ka ba ulit ng mga sinful food? Pag nung nakaraang Sabado kasi nagluto ng sinigang sa bahay. Yun. Marami yun. Pagka sinigang, maraming Sa kanin. kanin yun. Ang katumbas niyan. Maraming kanin. Ano ba ang balita dito sa pagpasok ng dry season? Wala ba tayong worry tungkol sa kuryente natin, Mon? Yes, Kuya, salamat sa Diyos dahil inanunsyo ng Department of Energy kahapon na hindi magkakaroon ng shortage sa supply ng kuryente itong dry season. Dahil kahit medyo mainit ang panahon, dahil tendency niyan talaga pag mainit ang panahon, mas malakas gumamit ng kuryente ang mga tao, lalo na yung mga air conditioning unit. Pero tiniyak ng Department of Energy na sapat yung ating supply. Ang panalangin lang natin sana lahat, walang babagsak na mga planta dahil pag nangyari yon talagang magkakaroon ng kakulangan. Tiniyak din ng DOE na pagdating ng May midterm election ay wala din mga brownout dahil in-schedule na nila ng mas maaga itong mga tinatawag na maintenance shutdown para hindi na mag-schedule ng mga repair itong mga power plants pagdating naman ng araw ng eleksyon. Kaya pinapayuhan pa rin ng DOE yung ating mga kababayan na magtipid sa paggamit ng kuryente. Siyempre, isa na dyan yung paggamit ng air conditioning unit. Kailangan nakaset lamang sa tamang temperatura, yung hindi ka naman giginawin o yung malamigan ka lang. At yung mga refrigerator daw, wag masyadong punong-puno dahil pag punong-puno naman yung mga ref ay mahihirapan din yung ref at siya yung nagpo-produce ng mas maraming lamig kaya mas malaki ang gastos. Doon naman sa mga ilaw, gumamit ng mga LED kaysa sa mga ibang klase ng ilaw dahil mas tipid nga itong LED at yung mga CFL. So kahit gano'n na sinabi ng DOE na hindi magkakaroon ng kakulangan supply, dapat gawin pa rin natin yung ating mga parte upang makatulong na maparami pa rin yung reserba natin sa pamamagitan ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente. Kuya. Okay. Maraming salamat. Parang, kailangan... May ano tayo ngayon, may internal. Ha? May intelligence tayo. Medium na daw binibili ni Na damit? Saan mo binigay Dati ba XL? Double XL ba dati, Mon? Hindi, Kuya, kasi hindi naman po. XL po tsaka large. Pero nung pumunta po nung isang araw sa mall, nag-try lang po ako. Hindi lang talaga ako intention bumili ng medium na t-shirt. Pero nung pagsukat ko ng medium, kumasya po sa akin. Awesome! American size kasi yun, medium. Pinuntahan mo. American size pala. American size. Pero ano ba talaga yung goal mo na na weight? Just ano ba yung height mo? Di ba usually ganun yun? Ang goal niya mag-weight. Kasi ang naalala ko sabi ni Kuya is, kasi pag nag-start na mag-gym, hindi ka rin masyadong magbabawas ng weight pag nagpo-form na yung mga muscle. Pero kasi Kuya, yung mga muscle ko, medyo mahiyain pa sila, hindi pa sila lumilitaw. Pero kakausapin ko yung mga muscle ko para magpakita rin sila. Hanggang kailan ba yung deadline mo sa kanya, Kuya? Hanggang kailan ka? Hanggang April lang, di ba? Hanggang April ka ba? Apo, April po. Oh, April. Ako hanggang June. Mababrazil. Kuya. Oh. Ako nag-workout din eh.
Oh? Kaya lang, hindi nag-workout eh. Yun lang. Kasi ini-exercise mo lang yata, panga mo eh. Sa ulo. Kain ng kain ng... Tsaka tiga mo, ganyan ka lang, di ka nakakatayo. Eto, nakakatayo. Kaya nasintonado naman kumanta. Ay, tataas ko naman kamay ko, kuya. Yan, Oo nga, nakakataas ka ng kamay. Mahirap yung kamay lang ang nag-e-exercise. Dapat buong katawan, full body. Ito. Nagpapasiklab. Payabang, di ba? Baka pwede, kuya, talaga you can't have it all di ba? At least ikaw, marunong ka kumanta. Opo. Narinig ko nga siya kumanta kanina. Oo. Fairness. Eto, di ba? Good job. Sintonado. Sintonadong kumanta. Welcome to the club. Duet kayo, palagay ko. Wag na. Duet kayo ni Neto. Ayan, Ba? Ano ba? Alam mo yan? Pusang ulan, promise. Anong kanta yan? Tama na. Hindi ako prepared. Pag prepared na. Anong ginagawa ni Mon? Ha? Ano ba yan, kuya? Nandun sa may Saan ba yan, Mon? Sa ano po ito, kuya? Sa Quezon City Circuit. Sa Circle. Yan. Yung mga exercise. Meron mga ganito, yung mga equipments. Exercise and parang yan sa Singapore. Para sa lang, sa arm. Pwede ka Pang doon. tingnan mo yung lolo doon. Lola? Lola ba yun? Lola? Lola pala. Lola po. Lola yun. Kung mainit dito sa Pilipinas, Angel, kuya. saan malamig? Baka sa Canada, feeling ko. Tama ba? Tama ba? Oo. Malamig pa din daw doon sa Canada. Dahil bukod doon sa extreme cold weather, merong babala ngayon dyan ang Canadian government dito sa form jacking. What is form jacking? Alexa, what is form jacking? Jacking is usually defined as a street robbery. Did that answer your question? Jacking lang sinabi. Street robbery. You have 3 devices and 1 contact for drop-in, including Daniel's 4th Echo Show and Daniel's Echo. Which contact or device do you want to drop in on? Wala naman ako ibang tinatanong eh. I'm asking for form jacking. I couldn't find that name, but you have 3 devices and 1 contact Alexa, you can stop. drop in on. It's Daniel's 4th Echo Show, Alexa, Daniel's Echo, stop. Daniel's Nugent, and Lori Alexa! Sabala Globe. Stop. You're giving so much information that I don't need. Alexa, what is form jacking? Newest way hackers The Work Jacket is a 1915 Hungarian silent film. Ako na lang. Sabi mo, Angel. Work Ako na jack. lang. Di mali eh. Angel. What is form jacking? What is form jacking, Angel? Kuya. Form jacking is the newest way hackers are stealing credit card information. Tama ba? Obo. Magaling ako sa'yo, Alexa. Wala ka ng trabaho. Okay, sige nga. Angel. Di, wag na. Isa-isa lang. Hindi, madali lang. What time is it? It's 6:51 in the morning. Pwede ha. Kailangan. Tingnan Would you natin. like some coffee? Tingnan natin si Day. Pagandahan kayo ng boses. Ay, ako, talo na ako dyan. Ang galing-galing. Day, what time is it? The time is 6:51 a.m. Alexa, what time is it? It's 6:51 a.m. Angel, what time is it? Teka lang. 6:51 pa rin pala. It's 6:51 a.m. No. Sabi ko nga sa'yo. Awesome! Parang Kanina ha? pa eh. Parang Diba? malapit na ha? Malapit na. Would you like some coffee and bananas? Unggoy, what time is it? Kuya, Unggoy talaga. it's time to eat banana. Ayos ha? Would you like some bananas? Unggoy, how do you eat banana? I eat banana 3 times a day, and sometimes with even the peel.
Kuya, lumalabas na naman yung unggoy English ko eh. Huwag mo naman ako Englishin ng ganyan. Sabi ko na nga ba, mahirap yung ano eh. Hindi Carabao na English. Unggoy English. Unggoy English. Pero yung form jacking na nalamin natin kay Joshua Tua, dyan sa Canada. Joshua? Locating. Ano ba yung form jacking, Joshua? Hello Kuya, good morning. Kuya, ang form jacking ay itinuturing na pinakabagong uri ng cybercrime kung saan umabot sa halos 5,000 websites kada buwan ang naging biktima nito noong 2018. Kuya, ayon sa mga eksperto, ang form jacking ay katulad sa paglalagay ng mga devices sa mga ATM para ma-skim ang mga numbers at mahak ang mga bank accounts ng mga consumers. At kuya, gumagamit din ito ng ang mga cybercriminals ng malisyosong JavaScript codes para makuha ang credit card details at iba pang information sa mga checkout or payment pages sa mga online shops. At nagbigay babala rin ng mga eksperto dahil ang mga website mismo ang apektado ng form jacking at hindi mamamalayan ng consumer ang nanahak na ang kanilang sariling computer. At kuya, ilan sa mga nabiktima ng ganitong cybercrime ay ang British Airways, Ticketmaster, Marriott Hotel chains. At pinayuhan din ng mga eksperto ang mga consumer na mag-ingat, gumamit ng antivirus software at hanggat maaari ay huwag gumawa ng monetary transactions habang nakakonect sa public wifi. Kuya? Yan. Kailangan mag-ingat. Mga hacker, ano ba naman yung mga hacker na yun? Okay, salamat si Joshua Tua sa Edmonton, Canada. Talaga maraming mga hackers. Kaya kailangan yung pagbibigay mo, kuya, ng mga information, lalo na online. Oo, totoo yan. Baka mamaya manakaw yung mga maraming mga cases of di ba, identity theft din dahil sa fraud. Mga pagbibigay ng mga ganyan. Pero kuya, from Canada, let's go back here sa Philippines kasi medyo umiinit love ngayon, mo kuya. talaga, Philippines. Siyempre, I love Philippines. Oo nga, mainit ka. Umiinit ang labanan ngayon, kuya, ng mga kandidato sa pagkasen. Yung mga senatoriables. Oh? Di ba yung administration versus opposition, senatoriables. Hindi ko nga, pag-aaway-aaway sila. Oo, kasi nitong last time lang, hinamon ng debate ng itong 8 Diretso, yung mga kandidato ng hugpong ng pagbabago. Ito din dalawa naghahamunan ng debate. Yan. Kaya lang ito naniningil pa ng 20 million dollars bago makipag-debate. Ayun nga kuya, tapos, di ba, yung iba hindi nakarating dun sa debating hamon. Ito namang last Sunday, si President Duterte naman bumuelta sa mga opposition candidates. Gusto mo malaman, kuya, kung anong sagot ng 8 Diretso sa banat ng Pangulo natin. Alamin natin yan kay Rosalie Cos. Locating. Rosalie! Basta away. Nasaan si Rosalie? Baka masagasaan ka dyan, ha? Bakit nasa gitna ka? Ha? Hindi, kuya. Ano ka ba? Nasa island po tayo. Suffering from depression ka ba? Diba? Ano meron? Good morning, kuya. Good morning, Angel. At sa lahat ng mga dumadaming kasamahan natin dyan sa studio. Oo, marami ng barkadahan dito. Oo, na-invade na ako dito talaga. Rise of the aliens. Ano ba yung sabi ni Pangulo? Sana wag din sila mag-away-away dyan, kuya. Ba't nag-aaway-aaway ba yung mga mga tumatakbong senador? Sagutan, blues. Nagsimula na po kasi si President Duterte, kuya, na tuligsain yung 8 Diretso. Ito yung opposition slate. Sa 8 kandidato ng 8 Diretso, isa lang yung hindi niya binatikos dyan, si Samira Gutok. Pero yung 7 candidates, katulad ni Senator Bam Aquino, si Attorney Romulo Macalintal, Florin Hilbay, pati si Congressman Kong Erin. Si Kong Erin Tanyada, gayon din si
Meron pa ba tayo nakalimutan? Si Attorney Shell Jokno, kuya, inisa-isa niya yan nung Sunday night sa Zamboanga City during the campaign rally. And pati si Maroha, sinasabi niya na mayabang daw at walang nagawa. Pero syempre, sumagot din itong mga kandidato ng 8 Diretso. At sinabi nila na kaya nga nila hinahamon ng debate itong administration slate para marinig ng taong bayan yung posisyon nila sa iba't ibang issue. At sabi nga ni Attorney Shell Jokno, hayaan na ang taong bayan ang humusga at sana wag daw sa pang-iinsulto daanin. At kaya naman tungkulin talaga ng oposisyon na tuligsain ang pamahalaan at ang paraan ng pamamalakad ng Duterte administration. Pero sinasabi nila, hindi naman sila panay tuligsa-lang. Nag-o-offer din sila ng solusyon. So, pakinggan natin yung naging pahayag, particularly ni Pangulong Duterte against the 8 Diretso candidates. Sinong ipalit mo dyan sa yung 8 Diretso papuntang impyerno? Totoo lang, hindi ako na walang ginawa yung mga tao na yan. Puro criticize. Hindi pa maniwala. 8 Diretso, Hilbay, Makalintal, abogado. Makalintal, abogado. Abogado ka lang kung may pera ka, papasok yan. Wala kang pera. Walang Makalintal na abogado na si Bam, si Tanyada. Tanyada, leftist yan eh. Alam ninyo, sinong tigabigay ng sakit ng ulo? Di ba sila? Ayaw nilang admitin na NPA sila, pero sila ang nagsusuporta. Lahat ng NPA sila ang abogado. And until now, we are in trouble. Ayan kuya, naging controversial yung first part nung sinabi ni Pangulong Duterte tungkol dun sa 8 Diretso. Nang tanungin naman yung Malacanang, ay patawa lang yun ang Pangulo ayon kay Presidential Spokesperson Panelo. At nag-react din naman si Vice President Leni Robredo. Ang sinasabi nga ng Vice Presidente, dahil sa mga naging pahayag ni Pangulong Duterte, masasabi ngang relevant na ngayon ang 8 Diretso, hindi lang sa publiko, kundi maging mismo kay Pangulong Duterte. Pakinggan naman natin ang pahayag ni Vice President Robredo. Yung sa akin actually, nung nalaman ko na pinangalanan isa-isa ng Pangulo yung mga kandidato ng 8 Diretso, yun yung pagpapakita na nagpipick up na sila. Kasi kung hindi naman sila relevant, hindi na sila papansinin. Kung hindi sila pinapansin ng mga tao, hindi na sila pag-aaksaya ng panahon ng Pangulo. Pero the mere fact na nag-aksaya ng panahon para isa-isahin sila, gusto sabihin, may laban yung aming mga kandidato. Ayan nga, tinanong kahapon si Secretary Panelo kung new strategy ba ito ng administration slate na tuwing magkakaroon ng speech si Pangulong Duterte ngayon sa publiko, tutulig sa ina yung 8 Diretso. Itinanggi naman ito ni Secretary Panelo na sinasabi nga niya na si Pangulo nagsasalita publicly kung ano yung nasa puso niya at yun yung kanyang feel na hindi nga daw karapat-dapat itong mga kandidato ng 8 Diretso. So ang aabangan natin ngayon, mamaya magkakaroon na naman ng public speech si Pangulong Duterte sa isang campaign rally ng PDP laban dyan sa May Abra. Okay. Sige, salamat Rosalie. Kuya Angel. Maraming salamat si Rosalie Cos. Day, ano ba mga iba pang aabangan to, Day? Day? Magsasagawa ng pagdinig ang Senado hinggil sa status ng Build projects ng pamahalaan. Ngayong araw din ang launching ng dredging operations ng DPWH sa Manila Bay. At campaign rally ng PDP laban sa Abra mamayang hapon, pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Iba pang kandidato ng hugpong ng pagbabago sa Rizal at Cavite magtutungo, habang mga kandidato ng 8 Diretso bibisita sa ilang lugar sa Metro Manila. Dong, salamat Day. May guest ba ako today? Yes, Kuya. Makapanayam ninyo mamaya sa programang Bawal ang Bigon, Get It Straight with Daniel Razon, si Atty. Eugene De Vera, ng kandidatong congressman ng Marikina City. Wow! Ayos, okay. Sige. Unggoy. Ito na Unggoy Challenge. Ito ngayon ang Unggoy Challenge.
Unggoy challenge tayo, ano? Ano yan? Ha? Meron ka pa Bakit bang... sa akin, Unggoy Challenge? Hindi, kasi si Unggoy, challenge ka ni Unggoy. Ako ba? Oo. Nakakailang Ano yan. pa Wala ang kang alam mo mapapala sa kantahin, akin. Unggoy? Ayan. Angel, para sa'yo to. Sabayan mo, ha? Sabayan mo, Angel. Ewan ko. Hindi ko alam. Angel, para lang sa'yo ang puso at pag-ibig ko. Ayos, ha? Kailanman ay hindi magbabago. Hindi ko alam. Di magsasawang ulit-ulitin ko ito. Parang namamaalam na ako. Ibigin ko. Yeah. At sa bawat sandali, nais kita na katabi. At palagi ay kapiling ka, araw man o gabi. Ayun. Angel, Angel. Hindi ko alam, sorry. I love you. Sabi ko na si ano to eh. Alam mo, bigyan mo ng jacket to. Bigyan mo ng jacket to, ha? Hirap o sayay. Painumin mo yung milk tea.